Wala nang intro-intro, nandito na naman ang inyong Makata ng Bayan. Sabi ng ating mahal na Pangulo, mahiya naman kayo. Pero ang dapat na sinabi mo ay, mahiya naman ako. Kasi ako ang Pangulo pero hindi ko kayang disiplinahin ang aking mga tao. Mahiya naman kayo sa flood control, yung pera saan nyo ginamit. Alam niya na ang pinsan niya ang nag-insert sa budget. Pero yung pangalan hindi niya mabanggit. Kasi duwag siya, takot sa pinsan niya na napakapangit. Hindi katulad ni Duterte, isang salita niya lang, yung mga abusado nagkaigit-igit. Patunay lamang na ang masamang bunganga ay mas maganda kung disiplina ang mas nakakahigit. Aanin mo yung malinis ang bunganga pero hindi kayang pigilan ang masamang pagmamalupit. Sa lalim ng Makata, sana'y maunawaan ng mga dilang Pilipit na di mawari parang nawalan na ng bait. Mahal na Pangulo, makinig ka sa Makata ko saglit. Paumanin kong ang mga salita ko'y masakit. Subalit ito ay katotohanan kaya hindi dapat magalit. Alalahanin mo na ang mali ay mali kaya wag nang ipilit. Nagdurugo ang puso namin, wala kaming nagawa nung si tatay ay minamalupit. Siya lang ang tanging Pangulo na nagtatanggol sa mga taong minamaliit. Nagtitimpi kami kasi baka mas lalong maging mahigpit. Umiwas kami sa gulo kasi hinihintay namin ang iyong kapalit. Mahal na Pangulo, kabaliktaran ng iyong sinasabi noon, bakit biglang nagbago ang iyong isip? Ikaw ba'y nilaso ng gamot ng mga kamag-anak mong sip-sip? O di kaya'y napipikon ka lang kaya nilabag mo ang due process? Hindi mo ba alam na si Imelda Marcos ay aarestuhin na sana pero hindi natuloy kasi hindi niya ninanais? Kailan mo matanggap na ikaw ay walang utang na loob at ikaw ay nagmamalabis? Kailan matatanggap na bayani si Duterte sa mata ng mga mapangusga at mapanglait? Ang pagiging bayani ay ang pagsakripisyo ng walang kapalit. Yayaman ba siya kapag pinatay niya ang mga adik? O ginawa niya lang ito para iligtas ang bayan sa lumalalang krisis? Kahit alam niya na gagantihan siya kapag siya'y natahimik. Bayani siya sa busis ng nakararami. Iilan lang ang mga taong pilit dumikit sa sistemang napakarumi. Binatikos lang ang maling paggamit ng pondo ng presidente. Lalo na ang People's Initiative na nagbabayad sa bawat perma para mapahaba ang termino ng presidente. At pagbatikos sa paglabag ng karapatan ng mga inosente. Nagawa niya nang ipagkanulo ang dating presidente. At hindi pa sila nakontento dahil ang confidential funds ni BP Sara na sa paaralan ay ginawang gusali. Pinipilit pa nila gumawa ng kwentong pangsarili. Ang milyon ni BP Sara, sinisiraan ang kanyang budget kahit alam naman ng kuwa na nasa tama ang paggamit. Ginawa lang nila ito para ma-impeach. Sa kasinungalingan ninyo, sino ang hindi magagalit? Ngayon kapag nagwala si BP Sara, yung mga vloggers todo naman ang sip-sip. Ginagalit nyo yung tao. Ngayon kapag nagalit, sabihin nyo masama ang ugali. Sarado na talaga ang inyong isip. Akala ninyo walang Makata na marunong mag-isip. Ako po si Ernie Ginoo Tamonde. 10 years ago po, ako po yung nabalita na isang Pilipino sa bansang Iran na bibitayin. I-captured ako ng Iran at inakusahan ng spying at drugs trafficking.
So ganun po ang dinanas ko doon at ang hatol ko po bitay kamatayan. So kaya po ako lumabas ngayon dahil ang kaso ko po doon ay napaka-sensitive. Pero nung nakita ko ang sitwasyon ni Tatay Digong, dito po ako naantig. Sapagkat ang sigaw ng puso ko ay ganito. Can you imagine po, mula sa ilang presidente po ang dumaan, nagsimula kay President Gloria, lahat-lahat po. Pero pagdating kay Tatay Digong, siya lang ang nag-iisang presidente na bayani sa puso ko at hindi lang sa akin, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Alam niyo kung bakit po? 5 Iranian po ang pinagpalit ni Tatay Digong para lang makabalik sa akin. Makabalik ako sa bayang sinilangan ko po. Ako, ordinaryong tao lang po, pero yung 5 Iranian po na pinagpalit niya sa akin, mga high profile po yun ng mga tao. Ganun ko po nakita ang halaga sa isang ordinaryong Pilipino. Pero binuwis ni Tatay Digong ang kanyang buhay, ipagpalit na ako noon para ako makabalik. Kaya po, sa dinanas ko noon, napakasakit. Ang tagal kong tahimik. Pero ngayon lumabas na po ako. Bakit? Kasi ang dinanas ko sa Iran, sa bansang dayuhan na pinagkait sa akin ang kalayaan. Pinagpalit ni Tatay Digong yun. Ang banya, 5 banyaga. Pero napakasakit sa akin ngayon po. Sapagkat binigay ng kapwa ko Pilipino doon sa ibang bansa para hatulan. Kaya ko po dito nananawagan sa buong bansa, hindi nakikita ng makarabihan lalo na yung against sa kanya. Dahil ang akala na puro patayan, hindi po. Ako nag-iisang patunay na niligtas ni Tatay Digong sapagat nakikita niya ang kadugo niya inusinti sa bansang Iran. Kaya ako nakabalik po. Mga kababayan, sa buong mundo, nandito po ako nananawagan na iisang ordinaryong Pilipino. Ganun po ako pinahalagahan ng ating tatay para makalaya at maramdaman at maranasan ang kalayaan. Gusto lang po ni Tatay na palayain tayo sa kasamaan. At alam po ng lahat kung gaano po niya pinapahalagahan ang ordinaryong Pilipino tayo laban sa kasamaan. Pero ngayon, siya nagsasakripisyo. Kaya po, ako'y naniniwala na kung paano niya ako kinuha sa Iran at kung tayo'y magkakaisa, kaya nating bawiin si Tatay doon sa mga dayuhan. Bring him back! Pabalikin natin si Tatay Digong. Maraming salamat po. Alam niyo guys, masakit isipin, no? Nagkaroon tayo ng tunay na isang presidente, isang bayani. Saludo kami, Tatay. Nung kapanahon na nung kami nasa serbisyo pa, hindi namin nakamtan yung sinasabing isang pagmamahal ng isang presidente. Laruan kami ng pagkapalan na lahat ng hukbong sandatang Pilipinas nung ikaw naging presidente. Tumaas ang sahod nila, lahat ay may pagpapahalaga. Pinahalagaan mo lahat ng sakit ng mga sundalo, pulis. Binigyan mo ng pansin. Kaya napakapalad ng mga itong hukbong sandata ng Pilipinas na nakatikim sa'yo ng mataas na sweldo. Hindi katulad namin noon. Libre lang ang kabawang namin sa mga presidenteng nagdaan. Dito, ilalabas ko ang sama ng loob ko. Bilang First Lieutenant, First Regiment 102. Masakit sa amin na kumbaga hindi patas ang pagpatakbo ng presidente. Pero sa'yo, napakaswerte nila. Napakaswerte na hukbong sandata ng Pilipinas. Nabigyan mo sila ng proteksyon, mataas na sahod, kompleto benepisyo. Noon kami, panahon ni Gloria Macapagal, kay Erap, kay Ramos, hindi namin natitikman o yan, Tatay Digong. Ela panggera ang malalampasan o namin para tumaas ang ranggo, para ano? Nasaan kami ngayon? Kaya, dapat, sundalo PNP, mahalin nyo ang presidente nagpahalaga sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Binaboy nyo
Binastos mo. Ikaw, General Torre, putang ina mo. You are goddammit. You are PNP General. Putang ina ka. Hindi kita kilala kahit ilang spark pa.